Magandang hapon sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joy ito ng Kayo, ako'y pananampalatayang katotohanan. Revelation chapter 6, verse 12 hanggang 17. And I beheld, then he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of mighty wind. Ulitin ko verse 13, and the stars of heaven fell unto the earth. Verse 14, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens, in the rocks of the mountains, and said to the mountain and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? God bless his word na ating narinig. Ito yung na binuksan na ng Panginoon yung sixth seal after dun sa Revelation chapter 5 sa verse 1 na merong binigay na aklat sa lamb o sa kordero. Ang sabi rito na merong 7 seals. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaim with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. And I wept much, because no man has found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb. Stood a lamb. Stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And we had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. And I beheld and heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth,
and such as are in the sea, and all that are in them. I heard I saying, blessing and honor, and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. Ito ay na nakita ni John the Beloved ang revelation ito, sapagkat kung matatandaan ninyo na inakyat siya ng Holy Spirit sa langit para ipakita sa kanya ang future. Na yung future na yon ay hindi may iwasan kundi magaganap. So sa binasa natin, yung kordero ng Diyos, yung lamb, ang lamb na yon ay hindi isang tinatawag na actual na lamb, kundi ito ay personification. Ito ay isang simbolo na nakita niya. Na alam natin, wala namang tupa na mayroong 7 sungay o mata, kundi ito yung sumisimbolo ng authority ng Panginoon. The eyes and the horn, the power, symbolizes power and authority. Na yung lamb na yon, ito ay ang lamb na yon ay nagpe-personify ito sa Panginoong Kristo because He is the Lamb of God. Napalatandaan na siya ay pinatay. Sapagkat nakita niya marahil ang tagiliran ng Panginoon o yung mga butas ng pako sa kanyang mga kamay, na ito'y palatandaan na pinatay. Na alam niya na yun ang Lamb of God na ang Panginoong Kristo. Pero dito ako tutuon sa last seal na binuksan niya ng lamb. Verse 12 ng Revelation chapter 6, "And I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of mighty wind." Ito yung ito sa isang bagay na mangyayari, na alam natin may mga earthquake na nagaganap. Pero this one is a big one. Ito ang tinatawag na the tribulation earthquake, the massive earthquake na magpa-flatten ng mga mountains, na magpapa-move o lakad sa mga islands na nakikita ng mga tao in full view of man habang yumayanig ng malakas ang mundo. At sa pagyanig ng malakas dahil sa earthquake na yon, ang buwan ay magiging animoy dugo dahil sa mga dust particles na umibabaw sa impapawid dahil sa matinding earthquake. Ang earthquake na to ay hindi 9.6, hindi 10, hindi 12. Itong pinakamalakas na earthquake na kung saan ang axis ng earth ay magtitilt o babaliktad. At ang sabi ng Biblia na verse 13 ng chapter 6, "And the stars of heaven fell unto the earth, as even as fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken a mighty wind." Ang mga stars na bumabagsak na ito, sinabi stars, hindi ito yung mga stars o yung mga nakikita niyong malalaking stars, kundi anong posibilidad nito? Ito ay mga asteroids na nandun sa location ng solar system na tinatawag na asteroid belt. Kaya nga,
Merong tinatawag sa taong darating na to na papasok na isang asteroid na pinangalanan ng mga nasa atmosphere, nag-aaral ng atmosphere at mga scientists sa NASA, na pinangalanan nilang 2025 PN7 o tinatawag nilang quasi-moon. Ito ay magiging pangalawang buwan ng Earth. Isang asteroid. At magiging, ang kilos niya ay tulad ng moon, yung moon natin. Pero hindi natin namamalayan na ito ay nangyayari na dito sa Revelation na binasa natin sa chapter 6 ng Revelation verse 13. And the stars of heaven fell sa earth. Anong posibilidad ng mga asteroid o comets na babagsak sa earth? Natural, yung mga nandoon sa asteroid belt. Magpapasukan because God said, and the Lord Jesus Christ said, minsan niya pang yayanigin ang kalangitan. Kung may earthquake sa earth, sa heaven ay meron. Yung mga formation ng mga planet, it will change. Maging yung mga asteroids na yon ay mahahatak papunta sa earth dahil sa kasalanan ng mga tao. At ang sabi ng Biblia, and the earth departed as a scroll. Biglang magkakaroon ng tinatawag na dim ang kalangitan. Nakikita ng mga tao ang nangyayari sa ipapawid. Parang ano yan, nagpunta kayo sa tinatawag na spear. Sa Nevada, spear. Yung malaking tinatawag na screen. Pag pumasok kayo sa loob nun, hindi pa man ako nakakapunta, pero yung mga tinanong ko, nakausap ko ay maganda raw. Nanonood sila parang sa himpapawid, nakikita nila parang nasa labas sila sa outdoor, nakatingala sa langit, nandun yung mga pinapanood nilang mga animals, may mga lumilipad na akala nyo ay totoo na nagliliparan sa himpapawid. Sa Nevada yun, doon sa Las Vegas. So, sa panahong ito, nakikita ng mga tao yon na yung naglalakihang bato, naglulutangan sa ere, sa atmosphere ng Earth, na dumilim ang kalangitan at nakikita lang nila yung mga bato na yon na nagbubungguan, naggagalawan at nagbabagsakan sa Earth. Subalit ang sabi ng Biblia, sa panahon na yon, ang mga tao sa buong mundo ay nakagawa na ng tinatawag na taguan nila. Para pag may dumating na ganun sakuna ay magtatago sila sa ilalim ng mga lupa. Sa ilalim ng mga ginawa nilang parang cave system. Ang mga tao ay dahil malalaman nila na may mga padating na mga sakuna sa mundo na hindi maiiwasan. At ang sabi ng verse 14 ng chapter 6 ng Revelation, and the heaven departed as a scroll when it's rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Dahil sa lakas ng lindol, yung mga mountains, mga natipak, nag-flat, at yung mga tinatawag na islands ay fled away, nag-andaran. Nung meron kami tinatawag na training, dala-dala namin lahat ang aming mga tinatawag na tent, military tent. Kanya-kanya kami dala. May dala ako noon. Nasa backpack ko yun, nasa ano ko yun, ransack kung tawagin, lahat kami. At matutulog kami sa ibabaw ng mataas na bundok doon sa training ground namin. Doon kami from Camp Pendleton ay lumipat kami sa isang kampo na mapapunta sa northern part ng California. Yung isang kampo ron, hindi ko nasasabihin yung pangalan ng kampo. Pagkatapos nagte-train kami ron, ngayon, nakasakay kami sa mga sasakyan na paghahatiran sa amin doon sa mataas. Ngayon, nung magma-marching na lang kami kasi hindi na pwede umakit yung sasakyan.
naka-ready na kami. Yung mga ransack namin, uniform, mga helmet, lahat, full battle gear. Senaryo yun sa tunay na labanan. Pagkatapos nakita namin na pag-usapan namin ng ibang kasamaan ko, tingnan mo itong bundok na to, parang layer ng cake na pinagpatong-patong na ganun. Parang yung cheesecake. Meron nakaganon, parang inilagay. Akala nyo yung cake na may drawing na gano'n na gumaganong-ganon, di ba? Parang gano'n. Sabi ko, parang tinapay. At pinaliwanag sa amin ng mga nandun, kasi merong mga park ranger doon, yung mga nakakaalam nun. Nagbigay ng konting lecture na ang mundo, makikita ninyo na gumagalaw. Merong yung isa, yung tiklop ng lupa o bato ay papunta sa west. Yung isa is, ibig sabihin ganon. Tapos nagsasubduction. Nagsubduction. Tapos makikita mo na nakaangat na ganon. Dating flat pero nakaangat. Pero darating ang panahon, yung mga nakaangat na bundok na yan biglang babagsak dahil ang lupa ay mayayanig. Alam natin na hindi permanente ang mantle o crust ng earth sapagkat nandyan na tinatawag na mga faults at pagdadaanan ng mga lindol, causes ng mga lindol. Pero ito, kahit ang mga tao ay nagtago sila sa mga shelter nila sa ilalim ng lupa. Ang sabi rito ng Biblia, may nakita sila sa langit nung tumingala sila. Verse 16, anong sabi rito? And said, Revelation 6, verse 16, and said to the mountain and rocks, fall on us. Ninais pa nila na bagsakan sila ng mga bundok at ng mga bato. Fall on us dahil and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Nakita nila sa kalangitan parang nanonood ng isang palabas doon sa Sphere Theater ng Las Vegas, Nevada. Ang mukha ng Diyos nakaupo sa trono, pinahintulutan ng Diyos na makita nila na mayroong Diyos sa langit. At nakita nila ang kordero ng Diyos, ang Lamb of God, na galit for the great day. And sabi rito, and said to the mountain and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne. Ang Diyos na nakaupo sa trono, and from the wrath of the Lamb. Yung nakaupo sa trono na yon, na tinawag rin na Lamb, si Jesus Christ, ay galit na nakita nila ang mukha. Isipin ninyo, nakita nila sa taas. Anong ibig sabihin nito? Sabi sa verse 17, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Lahat kayo na mga hindi nananalig pa sa Panginoon Kristo. Lahat kayo na binabaliwala ni Jesus Christ na nagkatawang tao, siya rin pala ang makikita ng mga tao sa huling araw na nakaupo sa kanyang trono. At meron tinatawag na matinding galit sa kanyang mukha dahil matitigas ang ulo ng mga tao. They thought na maliligtas sila sa pamamagitan ng pagtatago nila sa mga ilalim ng lupa at mga kabatuhan. Subalit niyanig ng Diyos ang sanglibutan. Bumagsak ang mga bundok, dumilim ang paligid, at naging animoy dugo ang buwan. Ang mga islands na dati nandun lang ay naglakaran, umandar dahil sa mga earthquake and subduction. Ganon ang nangyari sa panahon na yun. Ngayon pa lang, sinasanay na ng Diyos ang mga tao sa lindol. May mga lindol na dumarating, ang tawag diyan ay birth pains. Sign na darating ang Panginoon at darating ang the great earthquakes na hindi pa nararanasan ng mga tao magmula na nagkaroon ng tao sa mundo.
great earthquakes ang darating. At ang sabi ng Biblia, makikita natin dito, nung nangaral ang Panginoon Jesucristo, nangaral siya sa Corazin at nangaral siya sa Bethsaida. Subalit, kahit nakita nila ang mga himala ng Panginoon, marami siyang pinagaling rito. Nangaral siya sa lugar na ito, sa mga tao, halos lahat doon nakapakinig sa kanya. But, they rejected Christ's teachings and His miracles. Even though they witnessed those miracles at na-witness nila si Jesus Christ first hand, they rejected Him. Anong sabi ng Panginoon? Na dahil nireject siya, ang sabi, higit pa raw ang aabutin nila sa mga tao doon sa Tyre and Sidon, sa Sidon. Higit pa na punishment ang aabutin ng mga nag-reject sa Panginoon sa lugar ng Corazin at Bethsaida. Sapagkat ikinumpara ng Panginoon ang Corazin and Bethsaida sa Tyre and Sidon o Sidon. Yung sa Sidon ay sinalakay ni King Nebuchadnezzar ang lugar na yon sa Tyre and Sidon, doon malapit sa Mediterranean Sea na Lebanon at along Syrian border, ay sila'y pinarusahan at pinahirapan ni King Nebuchadnezzar at ng isang hari din na si Alexander the Great o isang leader na si Alexander the Great. Kaya sabi rito, akala ninyo na naparusahan ng matindi ang taga-Tyre at Sidon? Akala ninyo na hindi kayo mapaparusahan? Higit pang parusa ang aabutin ninyo kaysa sa dinanas ng mga tao na yon sa lugar ng Tyre and Sidon, sa Tiro o Sidon. At sa mga taga-Capernaum, anong sabi ng Panginoon? Woe to you, Capernaum. Sinabihan niya rin. Kung sinabihan ng Panginoon, woe to you, Corazin and Bethsaida, woe to you. Woe to you, sumpain kayo, sabi, Capernaum. Ang Capernaum ay nangaral ang Panginoon doon. Marami ding himala na ginawa ang Panginoon. But their sin is the sin of unrepentant and unrepentant rejection. They didn't repent for rejecting our Lord Jesus Christ. And yung spiritual indifference nila, na lagi nilang pinagmamalaki sa Panginoon na sila ay tunay na sumasamba sa Diyos Ama o sa isang monotheist God, na isang monogod, isa lamang. Subalit anong sabi ng Biblia? Gumawa man ng maraming himala ang Panginoon, they rejected Jesus despite witnessing numerous miracles and His teachings. These people, they upholding sa wealth, sa capricious, sa affluential living, where yung mga tao sa Capernaum, sa priorities nila ay ganun. Ang gusto nila, yaman, capricious, mga affluential living, mabuhay ng isang mayaman. They practices also homosexuality and lesbianism doon sa Capernaum. Kaya sabi, akala ninyo na ang Sodom at Gomorrah ay naparusahan dahil ganun sila, higit pang parusa nga abutin nyo kaysa sa dinanas ng Sodom at Gomorrah. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 23 ng binasa natin sa Biblia na ang mga taga-Capernaum na yon, ang sabi rito, and you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades or hell. For if the mighty works done in you had done in Sodom, it would have remained until the day. But I tell you that it will be more tolerable on that day
on the day of judgment for the land of Sodom done for you. Ang sabi ng Panginoon Kristo, kung yung mga himala at teachings na dinala niya sa mga taga-Kapernaum ay ginawa doon sa Sodom at Gomorrah, mananatili pa rin ang lugar na yon dahil magsisi sila. Bakit ginunaw ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Dahil sa tinatawag na evil of homosexuality. Usap si Abraham sa Diyos. Ang sabi, kung merong 50 matutuwid dyan, gugunawin mo ba? Sabi ng Diyos, hindi. Kung may 45 na katao, gugunawin mo ba? Sabi ng Diyos, hindi. Kung merong 30, gugunawin mo ba? Sabi ng Diyos, hindi. Kung may 20, gugunawin mo ba? Ang sabi ng Diyos, hindi. Kung merong 10 righteous sa Sodom at Gomorrah, gugunawin mo ba, O Diyos? Sagot ng Diyos, hindi. Dahil walang 10 matutuwid. Ang mga iniligtas lamang ng Diyos ayon sa pangako niya kay Abraham ay ang kanyang pamangkin na si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. 4 lang ang iniligtas dahil walang matuwid. Subalit sabi ng Panginoon, kung dinila ng Panginoon ang kanyang pangangaral doon sa Sodom at Gomorrah, magsisisi sila at tatalikod dahil sa nakita lang himala. Ang mga Sodom at Gomorrah ay mga Gentile o foreigners. Hindi sila mga Hudyo, pero tatanggap sa Panginoon. Subalit hindi oras ng Panginoon o araw o panahon ng Panginoon ang pagbaba pa ron. Dahil bumaba ang Panginoon during the Roman Empire. Hindi sa panahon ng Greeks. Hindi sa panahon ni Abraham na yun. Bumaba si Jesus Christ. Meron tinatawag na exact time and days. Ang sabi, when the time comes, God sent forth His Son. Kaya dito, sabi, but I tell you that it will be more tolerable on that day of judgment for the land of Sodom than for you. Akala ninyo, sabi niya sa mga taong di naniwala, ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, sa pagpaparusa sa kanila sa brimstone o sa apoy, ay akala ninyo na hindi gagawin sa inyo ng 10 ulit ng punishment? Mangyayari, ang sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo nung siya'y nakikipag-usap at pilit na sinasabi ng Panginoon na siya ang Mesaya o na ang mga sinulat ni Moses ay siyang binabanggit. At maging si Abraham, natuwa si Abraham nang marinig at makita niya ang araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya sabi niya sa mga Hudyo, He said to them, sa mga Hudyo, you are from below. You are from hell. I am from above. I am from heaven. Naaalam ng Panginoon na ang patutunguhan ng isang tao na hindi manunumbalik sa Kanya ay doon sa hell o impyerno na nilikha para sa mga fallen angels. Hindi talaga para sa atin yang mga tao. Subalit, whether we like it or not, na kapag tayo wala kay Kristo, tayo napahamak. And Jesus Christ said to, I came from the Father and have come into the world. Saan naroroon ang Ama? Saan naroroon ang Ama ng Panginoon Kristo? Kung matatandaan nyo, sinabi niya sa mga alagad sa Matthew chapter 6 verse 9, pray like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. So the Father God Almighty is in heaven. At doon ang galing ang Panginoon Kristo, mula sa kalangitan, mula sa Ama. At ang sabi ng Biblia na
Ang Panginoon Kristo ay tinupad niya ang nais ng Diyos sa atin, ng Ama sa atin. He fulfilled all of His Father's will. What is the will of the Father? Philippians chapter 2 verse 8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. The will of the Father for us is to believe that Jesus Christ died for our sin, sa ating kasalanan. And we cannot save our own self, our own life, our own spirit or soul. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan sa sarili natin, because in the process we all gonna die. I'm gonna die, you gonna die, he gonna die, she gonna die, and we all gonna die. But the thing is, kapag tapos ng lahat ng mga tao ay haharap sa Diyos sa kanyang final judgment. At ang wala sa aklat ng buhay ng Panginoon Kristo ay, sabi ng Biblia, ay itinapon sa lake of fire. Lake of fire, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, death and Hades also thrown to the lake of fire. Makikita ninyo yung impyerno. Kung may impyerno ay meron pang pinakamatinding impyernong may apoy, ang lake of fire. Itinapon din doon. Yung final na yon na lake of fire. John chapter 8 verse 29, for I always do the things that are pleasing to Him, Jesus said. Lahat ng mga bagay na ginagawa ko ay ginagawa ko na nakalulugod sa Kanya. Hindi natin kayang gumawa ng kaluguran o yung malugod ng Diyos sa atin. Alam niyo yung salitang kaluguran nung tinranslate sa Tagalog yung Bible na English na yan, ay galing yan sa salitang Kapampangan na kaluguran. Tignan ninyo sa lingwahe nila yung kaluguran, kinalulugdan. Sa kanila galing ho yun, sa mga Kapampangan, yung salitang kaluguran o kaluguran. Nalulugod lamang ang Diyos sa atin kapag tayo nakita sa atin ang Panginoon Kristo sa mga buhay natin at sa puso natin mismo. Na ginawa natin ang kalooban ng Diyos na pakinggan at tanggapin ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi rito, Christ descended to earth from heaven. John chapter 3 verse 13, no one has ascended into heaven except He who descended from heaven, the Son of Man. That was Jesus said. Yung bumaba mula sa langit, ay siya rin yung umakyat sa langit doon sa Mount of Olives, na siya ang Son of Man. He is the Son of Man because yung nature ng isang sinful ay tulad na nasa Panginoon Kristo nung daladala niya ang cross at nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, the Calvary. Kaya sabi rito ng Biblia, John 6:38, for I have come down from heaven. Nanggaling ang Panginoon sa langit. Iisa lang ang layunin ng Panginoon, kaya nanggaling siya sa langit para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. We are all sinners. I am a sinner, but Christ saved me. You are a sinner. You need Christ. Makasalanan ng lahat ng tao. At kapag tinanggap niyo ang Panginoon, ibig sabihin noon, you are destined, you are predestined for the kingdom of God. Ikaw ay nakadestino sa kaharian ng Diyos na makapasok. At ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga luho ay papawiin ng Panginoon sa atin mga mata. At ang sabi rito, Revelation chapter 7, verse 15, therefore are they before the throne of God and serve Him day and night
in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. Verse 16, they shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Nawala na po, inalis na po ng Panginoon ang ating kagutumat at hirap dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi na tayo tatamaan ng matinding sikat ng araw. No more tears. Dahil pinawi na ng Panginoon sa ating mga mata ang ating mga pagluha at ang ating pag-iyak. God shall wipe away all tears from their eyes. Kabilang ka ba ron sa binabanggit na from their eyes? Isa ka ba ron? Kung sa palagay mo'y hindi pa, tanggapin mo lang ang Panginoon. Tanggapin mo siya na siya lamang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo manalangin ng pagtanggap. Sabihin ninyo, Panginoon Kristo, sa oras na ito, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. At sa oras na ito, ako'y naniniwala at nananalig sa iyong pangalan na ikaw lamang, Panginoon, ang tagapagligtas at tunay na kinalulugdan ng Diyos Ama upang kami iligtas, tunay na Savior, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang manahan sa aking Panginoon at ang pangalan ko isinulat mo na sa aklat ng buhay nasa langit. At ako, Panginoon, ay kasama na sa iyong kaharian. At ako, Panginoon, ay papawiin mo na, Panginoon, ang lahat ng mga luha sa aking mga mata at lahat ng luha at pawis at pagod, Panginoon, ng mga taong naglingkod sa iyo, Panginoon. Sapagat kami, Panginoon, ay ginawa mo na, Panginoon, na iyong mga banal na mananatili magpakailanman sa iyong kaharian. Ito po ang aking samot panalangin, Panginoon. Maraming salamat. Tinatanggap kita sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka at ginawa mo yung panalangin na sa Panginoon, ay kayo po yung magpatuloy sa Kanya sapagkat wala po tayong ibang ang nais gawin sa buhay natin kundi ano pagkatapos nito sa mundo na to na ating buhay na ginugol. Ano ang mangyayari? Kapatid, tinanggap mo ang Panginoon. We have blessed assurance and Jesus is mine, is ours. Nasa atin ang Panginoon at hindi na po tayo magiging tinatawag na anak ng kadiliman. Sa halip tayo anak na ng liwanag. Maraming po salamat. God bless inyo lahat. Ito yung kapatid pananampalatay na si Brother John ng Crayoke, pananampalatay katotohanan. To God be the glory. In Jesus' name, and everybody say amen and amen.